Lumayo ka sa kanya! Sigaw ko sa aswang na nakadagan sa isang buntis. Napalingon ito sa akin, pati na rin ang babae. Maawa ka! Tulungan mo ako! Halos paos na ang sigaw ng babae. Hindi ako pinansin ng aswang at nagpatuloy pa rin sa ginagawa nito. Pilit nitong inilalapit ang kamay na may mahahabang kuko at bibig na puno ng matutulis na pangil sa babae. Samantala, ibinuhos naman ng babae ang lakas ng kanyang mga kamay at paa upang itulak papalayo ang aswang. Sinabi ko nang layuan mo siya! Muli kong sigaw. Ngunit hindi pa rin ako pinapansin ng aswang at ipinagpapatuloy lang ang ginagawa nito. Kaya agad akong tumakbo papalapit sa kanila. Hawak ang matalim kong espada ay hindi na ako nagsayang ng oras upang sugurin ang nilalang. Napalingon siya sa akin at binitawan ang babae. Akma ko na siyang hihiwain, ngunit nasalag niya ang espada gamit lamang ang kanyang mga kuko. Agad akong nag-isip ng mga sandaling iyon at sinipa ko siya sa dibdib. Dahilan upang tumilapon siya at bumangga sa pader ng iskinita. Agad naman akong humabol upang saksakin siya, ngunit mabilis niyang naiwasan. Iwinasiwas ko ang espada sa iba't ibang direksyon upang patamaan siya, ngunit napakahusay niyang umilag. Habang ginagawa ko iyon, ay bumubulong ako ng dasal sa suot kong medalyon. At nang matapos ang aking dasal ay nagulat ang aswang at walang habas na umaatake sa lahat ng direksyon. Hindi niya alam ang gagawin dahil ang dasal na iyon ay sa bulag. At sa mga sandaling iyon ay sigurado akong hindi niya ako nakikita. Kahit hindi ako nakikita ng aswang ay hindi ko pa rin pinabayaan ang sarili ko dahil patuloy pa rin itong umaatake kahit nangangapa. Nasa akin ang kalamangan dahil ako nakikita ko siya. Kaya kumuha lamang ako ng tamang tiyempo at agad ko siyang pinugutan ng ulo ng walang kahirap-hirap. Pagkatapos ay lumapit ako sa babaeng buntis. Tinanong ko siya kung ayos lang ba siya. Sumagot naman siya at sinabing maayos naman daw at kaunting pasa lamang ang kanyang tinamo. Sinabi ko na may dala akong benda at dapat mabendahan ang sugat niya. Kinuha ko ang kanyang kamay na nagdurugo at sinabi kong malalim pala ang sugat niya at hindi basta gasgas lang. Kailangan iyong mahugasan muna sa kalagyan ng gamot bago bebendahan. Ngumiti siya at sinabing ayos lang siya. Nagpasalamat dahil nailigtas ko sila ng kanyang anak. Utang daw nila sa akin ang kanilang buhay. Sinagot ko naman siya na wala iyon dahil tungkulin kong tumulong sa mga nangangailangan. Maya-maya ay tinanong niya ako kung ako ba ang napapabalita sa radyo na dalagitang lumalaban sa mga aswang. Sinabi ko sa kanya na kung maaari ay itago na lang niya ang aking pagkakakilanlan. Iyon lamang ang hinihingi kong kapalit sa pagtulong ko sa kanya dahil hindi dapat may makakilala sa akin. Sumang-ayon naman siya at sinabing napakahusay ko raw lumaban at humahanga siya sa ginawa ko. Narinig na raw niya noon ang mga kwento tungkol sa akin pero ibang-iba raw pala kapag sa personal niya nakita. Tumayo raw ang kanyang mga balahibo hindi dahil sa takot sa aswang, kundi sa aking husay sa pakikipaglaban. Nagpasalamat ako, ngunit sinabi ko rin na kailangan ko nang umalis dahil marami pang nangangailangan ng aking tulong. Pinayuhan ko siyang magpunta sa albularyo upang ipatingin ang kanyang sugat. At huwag kalimutan ang mga sinabi ko. Bago ako tuluyang umalis ay tinanong niya ako kung pwede niya raw bang malaman ang aking pangalan. Sinabi ko na tawagin na lang niya akong Idang.
Pagkatapos ay iniwan ko na siya at nagpatuloy na ako sa paglalakad sa dilim. Hindi pa pala ako nagpapakilala. Ako si Matilda. Ngunit mas kilala ako sa pangalang Idang. 16 na taong gulang at nakatira sa Tondo, Maynila. Gabi-gabi akong nag-iikot sa buong Kamaynilaan at mga kalapit na lugar upang iligtas ang mga taong nagiging biktima ng mga aswang. Laganap na rito ang mga aswang at napakarami nila. Gutom na gutom palagi, kaya palagi silang nagpupunta sa syudad upang makahanap ng mga mabibiktima. Mayroon namang mga pulis na lumalaban sa kanila, ngunit hindi sila sapat dahil napakabilis ng mga aswang at madaling naiilagan ang mga bala. Kaya naman tumutulong ako sa kanilang laban upang mapigilan ang banta ng mga nilalang na ito. Paano nga ba ako naging isang tagapagligtas at paano ko nakuha ang espada at medalyon? Nagsimula ang lahat 2 buwan na ang nakalilipas. May isang matandang babae noon na hinarang at pilit ninanakawan ng 3 lalaki. Dati ay hindi ko pinapansin ang ganitong mga pangyayari. Ngunit may kung anong puwersang nagtulak sa akin upang tumulong. Kaya hindi ko na napigilan ang sarili ko. Sumigaw ako na bitawan nila ang matanda. Napatingin sa akin ang 3 lalaki at nagtawanan lamang. Sinabi pa nila na huwag ko raw silang biruin dahil papatayin nila ako. Sinagot ko naman na hindi ako nagbibiro at nagpatawag na ako ng tanod sa kasama ko at paparating na sila anumang sandali. Pagkatapos noon ay nataranta ang 3 lalaki at sinubukan ng isa na agawin ang bag ng matanda. Sinabi pa niya na ibigay na lang ang bag nito para makaalis na sila at kung hindi raw ay papatayin niya ang matanda. Doon na ako naasar, kaya kumuha ako ng isang bato na sakto lang ang lapad at ibinato ko iyon sa lalaki. Tumama iyon sa ulo niya at nahilo. Hinila na lang siya ng kanyang mga kasama at mabilis silang 3 tumakbo papalayo. Agad ko namang nilapitan ang matanda upang tignan ang kanyang kalagayan. Tinanong ko kung ayos lang ba siya. Sumagot naman siya na maayos naman at nagpasalamat sa akin. Sinabi ko na wag na niyang intindihin iyon dahil naawa lang ako sa kanya kaya ako siya tinulungan. Napakabait ko raw na bata ayon sa kanya dahil nagpatawag pa ako ng tanod para tulungan lamang siya. Sumagot naman ako at sinabing gawa-gawa ko lang iyon para lamang takutin ang mga lalaki at wala naman talaga akong kasama. Tumawa siya at sinabing tuso daw ako, kaya naman nakitawa na rin ako. Pagkatapos ay sinabi niya na may ibibigay siyang gantimpala para sa kabaitan ko. Tumanggi naman ako at sinabing hindi ako humihingi ng kapalit kahit pera pa iyon. Sinabi niya naman na hindi iyon pera at hindi na rin naman niya ito kailangan pa. Kaya pumayag na rin ako at tinanong kung ano yun. Kinuha niya ang isang puting tela mula sa kanyang bag at iniabot sa akin. Sinabi niyang pakaiingatan ko raw iyon at huwag na huwag kong iwawala. Tumango ako at tinanong kung ano ang nakabalot sa tela. Sumagot naman siya at sinabing basta buksan ko na lamang pagka-uwi ko dahil hindi daw iyon maaaring buksan kahit saan lang. Pinagmasdan ko ang puting tela habang iniisip kung ano ba talaga ang laman nito. Muling sinulyapan ko ang matandang babae, ngunit wala na siya bigla sa aking harapan. Kaya umuwi na lang ako na nagtataka. Nang makauwi ako sa bahay ay agad kong binuksan ang iniabot sa akin ng matandang babae. Inilapag ko ito sa lamesa at tinanggal ang puting telang nakabalot rito. Bumungad sa akin ang isang solidong metal na hugis tubo. Nasa 1 dangkal lamang ang haba nito at pabilog.
kahawig ng isang pipino ngunit yari sa metal. Kasama nito ang isang kwintas na may nakaukit na salita at mga imaheng hindi ko maintindihan. Pagkatapos ay nakita ko rin ang dalawang maliliit na libro. Ang isa ay may nakasulat na Infinito de Deus. Ang isa naman ay may nakasulat na Magicus Metallum. Puno ang mga ito ng mga imahe at mga titik na hindi ko maunawaan. Subalit dahil sa mga larawan ay nagkaroon ako ng ideya sa kahulugan ng mga sulatin. Sa aklat ng Magicus Metallum ay nakalarawan ang isang espada, pana at latigo at may nakasulat na mga detalye sa bawat isa. Sa Infinito de Deus naman ay nakita ko ang kwintas at may nakasulat din dito na tila mga orasyon at mga imahe. Nakita ko ang kanilang talab. Sa palagay ko ay kailangan kong aralin ang mga salitang iyon upang magamit ang kwintas. Doon ko rin napagtanto na isa pala itong medalyon. Bagay na naikwento sa akin noon ng aking yumaong lolo. Tungkol sa kapangyarihan ng medalyon noong bata pa ako. Pagkatapos kong siyasatin ang mga iniabot ng matanda, ay agad ko rin itong itinago. Baka kasi makita pa ng aking ina at kung ano pa ang masabi niya sa akin. Isinuot ko ang medalyon at binasa ang dasal na magbibigay raw ng bisa dito. Pagkaraan noon, nakaramdam ako ng kakaiba sa aking katawan. Tila napakagaan ng aking pakiramdam at sa wari ko ay kaya kong gawin ang lahat. Mula rin ang araw na iyon ay wala na akong ibang inatupag kundi kabisaduhin ang mga orasyon na nakasulat sa librong Infinito de Deus upang magamit ko kapag kinakailangan. Nang basahin ko naman ang librong Magicus Metallum ay natuklasan kong hindi orasyon ang mga nakasulat doon kundi mga paglalarawan kung papaano ilalabas ang espada, pana at latigo mula sa bakal na hawak ko. Dahil hindi ko mabasa ng maayos ang mga iyon, ay hinayaan ko na lamang at itinaya ko na lang ang kapalaran kung papaano ko iyon mapapalabas. Dahil sa mga ibinigay ng matanda, ay nagkaroon ng kahulugan ang buhay ko. Noon ay iniisip kong patapon lang ang buhay ko. Hindi ako nakapagtapos ng high school. At dahil minor de edad ay hindi makapaghanap ng trabaho, kaya isa lamang akong palamunin sa pamamahay namin. Ngunit dahil sa pangyayaring ito, ay tila nagkaroon ng direksyon ang aking buhay. Doon ko rin napagdesisyonan na dapat kong iligtas ang mga naaapi gamit ang kapangyarihang ipinagkaloob sa akin. Hindi lang ang mga inaapi ng kapwa-tao, kundi pati na rin ang mga nagiging biktima ng mga aswang. Marahil ay maraming natatawa sa akin kung sa edad kong ito ay naniniwala pa ako sa mga aswang. Ngunit naniniwala akong totoo sila dahil sa mga napapabalitang bangkay na natatagpuan sa kung saan-saan. Lahat ng mga bangkay na iyon ay wala ng laman loob, kaya hinihinalang mga aswang ang may gawa. Gayunpaman, marami pa rin ang hindi naniniwala dahil sa syudad kami nakatira at sinasabi nilang kathang-isip lamang ang lahat ng iyon. Ang iba naman ay naniniwala na biktima lamang ng mga adik at sabog sa bawal na pulbos. At mayroon ding nagsasabing ibinibenta ang mga laman loob kapalit ng malaking halaga ng salapi. Ngunit para sa akin, ay tiyak na mga aswang ang may kagagawan ng mga iyon. Isang gabi, inutusan ako ng aking ina na bumili ng mantika. Sarado na noon sa mga tindahan na malapit sa amin. At dahil nasa looban kami nakatira, ay kailangan kong lumabas ng kalsada upang makahanap ng bukas na tindahan. Nakabili naman ako, kaya agad akong umuwi. Ngunit habang pauwi ay bigla akong tinambangan ng 3 lalaki.
Kilala ko sila. Sila ang mga lalaking nagtangkang magnakaw sa matandang babae na tinulungan ko ilang araw na ang nakalilipas. Nagsalita ang isa at sinabing natagpuan din daw nila ako sa wakas. Natakot ako noon dahil 3 sila at nag-iisa lamang ako. Madilim na rin at nasa masikip pa kaming iskinita, kaya alam kong wala akong matatakbuhan. Sinabi pa ng isa na makakaganti na rin sila sa ginawa ko. Binalaan ko silang lumayo. Dahil kung hindi nila gagawin iyon ay sisigaw ako at hihingi ng tulong. Ngunit sinabi ng lalaki na kahit magsisigaw pa raw ako ay walang makakarinig sa akin. Dagdag pa ng isa na tila nakajakpat daw sila. Dahil bukod sa makakaganti sila ay mapapaligaya ko pa raw sila. Binanggit pa niya na napakasariwa ko at napakalaki ng aking hinaharap. Narinig ko ang mga sinabi nila, kaya ako napaatras. Alam ko na ang balak nila laban sa akin at hindi ko na alam kung ano ang aking gagawin. May kapangyarihan ang medalyon na suot ko, ngunit hindi ko pa ito nagagamit sa totoong laban at wala rin akong karanasan sa pakikipaglaban. Palapit na sila sa akin habang ako naman ay nanginginig sa takot at dahan-dahang umaatras. Sa aking pag-atras ay natisod ako at napahiga sa lupa. Agad namang tumakbo ang isa sa kanila at umibabaw sa akin. Hinawakan ang 2 kamay ko at pilit na inilalapit ang bibig niyang amoy alak sa aking liig. Nagpupumiglas ako. Habang ginagawa ko iyon ay naririnig ko ang halakhak ng 2 pa. Sinabi ng isa na tirahan daw sila dahil napakamalaman ko raw at huwag daw uubusin ng lalaking nasa ibabaw ko. Nataranta ako noon at hindi ko na alam ang dapat gawin. Tanging ulo ko lamang ang maaari kong igalaw, kaya iyon ang ginamit kong panangga sa sarili. Malakas kong iniuntog ang aking ulo sa ulo ng lalaking nasa ibabaw ko. Hindi ako nakaramdam ng sakit, ngunit nakita kong duguan siya at nawalan ng malay. Para bang tinamaan siya ng isang napakabigat na bato. Agad ko siyang itinulak papalayo at dali-daling tumayo. Pagkatapos noon ay sumugod ang isa pang lalaki at tinangka akong suntukin sa tiyan. Ngunit tila napakabagal ng kanyang galaw, kaya madali ko itong nailagan. Pagkailag ko ay agad akong bumawi at sinipa ko siya sa kanyang kahinaan sa pagitan ng 2 hita. Dahilan upang mapahiga siya at mamilipit sa sakit. Kita ko sa kanyang mukha ang matinding kirot at hirap sa paghinga. Samantala, sumisigaw ang 3 lalaki habang inilalabas ang kanyang balisong. Galit niyang sinabi na pagsisisihan ko raw ang ginawa ko at bigla siyang sumugod. Iwinasiwas niya ang kanyang balisong kaya napapaatras ako. Ngunit anuman ang bilis ng kanyang mga galaw ay tila napakalinaw ng bawat atake niya sa aking paningin. Naalala ko na nasa bulsa ko pa ang metal na hugis pipino at dahil gawa ito sa bakal ay maari ko itong ipangsalag sa kanyang balisong. Nang makita niya iyon ay tinawanan niya lang ako at patuloy na umatake. Ngunit nang hindi niya ako matamaan ay nainis siya at ibinato na lamang ang balisong sa akin. Hindi ko iyon napaghandaan kaya napapikit ako at hinintay na tumama ito sa aking katawan. Ngunit sa halip ay isang malakas na kalansing ang narinig ko. Pagkadilat ko ng aking mga mata ay nakita kong may hawak na akong isang espada. Laking gulat ko at mas lalo pang nanlaki ang mga mata ng lalaki. Sa takot niya ay bigla siyang kumaripas ng takbo. Iniwan ang kanyang 2 kasamahan. Nang makalayo siya ay kusa naman naglaho ang espada at nagbalik sa dati nitong anyo bilang metal na hugis pipino.
Mabilis ko itong ibinulsa at uuwi na sana ako nang maalala kong natapon nga pala ang mantika na binili ko dahil sa kaguluhan. Agad akong nataranta dahil siguradong paggagalitan ako ni nanay. Kaya naman kinapa ko ang bulsa ng isa sa mga lalaki at nakatsamba akong may laman itong pera. Kinuha ko ang 1,000 at 100 piso. Ginamit ko ang 100 upang makabili uli ng mantika at itinabi ko naman ang 1,000 bilang kabayaran niya sa abala at pinsala na idinulot nila sa akin. Pag-uwi ko sa bahay ay sinalubong ako ng inis at malakas na tinig ni nanay. Tinalakan niya ako dahil sa tagal ng aking pagbalik. Sinabi niyang kanina niya pa ako inutusan at ngayon lang ako dumating. Ipinaliwanag ko naman na sarado na ang mga tindahan sa malapit, kaya kinailangan kong lumayo para makabili. Ngunit hindi siya nakinig at sinabihan akong nangangatwiran pa raw. Napakalapit lang naman daw ng mga tindahan, nasunog pa ang kawali at nasayang ang uling. Sinubukan ko pang magpaliwanag na may napulot kasi akong 1,000 sa daan at hinanap ko pa ang may-ari. Ngunit lalo lang niyang sinabi na palusot na naman iyon at tinanong kung nahanap ko raw ba ang may-ari. Sinagot ko naman siya na hindi, kaya ibinigay ko na lang sa kanya ang pera. Doon na siya napahinto sa pagtatalak noong makita ang 1,000 sa kamay ko. Agad niya itong kinuha at saka muling nagsalita. Sa susunod raw kapag pinabili niya ako ay gusto niya mabilis. Pagkatapos ay pinayuhan niya ako magpahinga na at ayusin ang aking mga gamit, habang siya naman ay magpapatuloy sa pagluluto. Simula ng gabing iyon ay natutunan ko kung papaano mailabas ang espada mula sa Magicus Metallum at araw-araw ko itong palihim na sinasanay dahil ayaw kong malaman ni nanay ang tungkol dito. Kami na lang pala ni nanay ang magkasama sa buhay dahil matagal ng panahon na pumanaw ang aking ama sa isang malagim na pangyayari. Napaaway kasi siya noon sa ilan sa aming mga kapitbahay at dahil sa tondo kami nakatira ay nagpatigasan sila at hindi natapos ang gulo hanggat walang nasasawi. Isa sa mga namatay ang aking ama at mula noon ay mag-isa na akong itinaguyod ni nanay. Ang pagiging labandera ang taging trabahong alam ni nanay, kaya maliit lamang ang kinikita niya. Iyon din ang dahilan kung bakit hindi ko na ipagpatuloy ang aking pag-aaral. Pero kahit ganoon ang buhay namin ay masaya ako dahil magkasama kami ni nanay. Ilang linggo ang lumipas at halos kabisado ko na ang lahat ng ritual sa Infinito de Deus. Pati na rin ang mga bisa nito sa kalaban. Palihim din akong nagsasanay gumamit ng espada at makipaglaban ng mano-mano. Pinipilit kong patatagin ang aking katawan at isipan para sa mga darating na laban. Sa mga panahong iyon ay kumakalat na rin ang balibalita tungkol sa mga aswang. Maraming bangkay ang natatagpuan na pakalat-kalat sa kung saan. May mga nakatapon sa bakanting lote at meron ding mga palutang-lutang sa ilog. Laging wala ng laman loob ang mga ito at kadalasan ay hindi na makilala ang anyo. Habang dumarami ang ganoong pangyayari ay mas lalo kong nauunawaan na may mahalaga akong misyon na dapat gampanan. Hindi lang basta pagsasanay o paghawak ng kapangyarihan ang kailangan ko, kundi ang malinaw na layunin. At iyon ay ang puksain lahat ng mga aswang na nagkalat sa paligid at iligtas ang sangkatauhan mula sa kanilang kasamaan. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si nanay, ay nagpasya ako lumabas ng bahay. Dala ko ang Magicus Metallum at suot-suot ang Infinito de Deus na medalyon. Dinala ko rin ang puting tela upang itakip sa aking ilong at bibig para walang makakilala sa akin. Mas ligtas kasi na ganoon upang hindi ako mabalikan, kagaya na lamang noong bumili ako ng mantika. Tahimik akong naglakad sa ilalim ng dilim.
Dumidikit ako sa mga anino ng buong kamay nilaan at sinisiguradong wala akong maiiwang bakas. Kumikilos akong tila isa sa mga anino ng gabi. Habang lumalalim ang oras ay napadpad ako sa isang makipot at madilim na iskinita. Bigla kong narinig ang isang sigaw na nagmula roon. Mabilis kong tinungo ang pinagmulan at tumambad sa aking paningin ang isang babaeng hinahabulang aswang. Hindi na ako nag-aksaya pa ng sandali. Agad kong sinalubong ang panganib at hinarang ko ang nilalang upang protektahan ang babae. "Hanggang dito ka na lang, aswang!" Sigaw ko sa aswang habang magkaharap kami. Hindi siya sumagot at galit na sumugod sa akin. Sa paglapit niya ay agad kong inilabas ang Magicus Metallum at ginawa itong espada. Bahagyang napahinto ang aswang. Nagulat siya sa nakita, ngunit hindi naman siya umatras. Kahit namangha siya sa aking ginawa, ay hindi siya nagdalawang isip na sumugod pa rin. Sa pagsugod niya ay sinalubong ko siya at inihampas ko ang espada. Ngunit nakakailag siya, samantalang wala akong kontrol sa ritmo nito. Ginamit niya ang kanyang tuhod at isinipa sa aking sikmura. Unang beses ko yun maranasan na masaktan kahit suot ko pa ang Infinito de Deus. Akala ko noon ay hindi na ako masasaktan habang suot ko iyon, ngunit mali pala ako. Sobrang lakas ng mga aswang at iyon ang napatunayan ko sa sakit na aking naramdaman. Napangiwi ako at umatras ng bahagya. Noon ay nagsalita ang aswang. "Napakayabang mo, nene! Dahil lang sa may dala kang espada, ay inakala mong lamang ka na agad sa akin. Kung hindi mo alam, isa akong malakas na uri ng aswang. At wala akong patawad kung pumatay ng kalaban at bumiktima. Kaya maghanda ka na, dahil sisiguraduhin kong 2 puso at atay ang makakain ko sa gabing ito." Sabi ko naman, "Sige, tignan natin kung magagawa mo yung pangarap mo." Oo, at hindi ko pagamay ang sandatang ito. Pero alam ko kung paano ito gamitin at tumapos ng nilalang ng dilim na katulad mo. Naiinis kong tugon sa kanya. "Mukhang napikon ka sa sinabi ko, nene ah. Sige lang, ilabas mo lang yang sa loobin mo. Dahil yan lang ang meron kang talento, ang dumaldal at magyabang." Wika niya sabay atake sa akin. "Tigilan mo na ang kakadada mo dahil mamamatay ka na." Muli kong sagot sa kanya. Sumugod na akong muli at inalala ko ang mga ginawa kong pag-iensayo sa likod ng aming bahay. Paulit-ulit kong iniunday sa aswang ang espada at ang kanyang ulo ang aking target. Ngunit ang galing niya talagang umilag. Marami na siguro siyang karanasan sa pakikipaglaban. Ganito ba talaga ang kaibahan ng may karanasan sa wala? Pero hindi pa rin ako sumusuko kahit patuloy niya ako pinagtatawanan. Habang sumusugod ay bumubulong na ako ng dasal. Napansin ng aswang na bumubulong ako at lalo niya ako pinagtatawanan. Sinasabi pa niyang nagdidiliryo na raw siguro ako dahil bulong ako ng bulong. Pero ang hindi niya alam ay dinadasalan ko na ang aking medalyon. Nang matapos ang aking dasal ay agad siyang nabulagan. Hindi na niya alam ang gagawin at siya naman ang nalilito. Sa pagkakataong iyon ay sinamantala ko na ang pagkakataon. Diretso ko siyang tinadyakan sa sikmura at agad akong umatras. Tumimbuwang siya at napatihaya sa lupa. Pero mabilis siyang tumayo at panay ang kalmot sa kung saan-saan dahil hindi niya na ako makita. Pumwesto ako sa kanang bahagi niya. Tapos inihagis ko ang tsinelas ko sa kaliwa. Agad siyang kumalmot ng maraming beses roon. Doon na ako sumugod sa kanya sa may likuran at sinaksak siya sa may bewang. Napaliad siya sa sakit at pumalahaw. Lilingon sana siya sa akin at umambang kakalmot palikod. Pero 2 kamay akong nakahawak sa espada, sabay tadyak sa kanya
para mabunot ang pagkakabaon noon, kaya napasubsob siya sa lupa. Noong akma na siyang tatayo, ay agad na akong lumapit sa kanya at tinagpas sa batok ng buong lakas. Hindi ko inakalang magagawa ko iyong maputol dahil alam kong may matigas na buto sa bahaging iyon. Pero nakita kong humiwalay ang ulo niya sa katawan, tapos unti-unting nagiging uling na natutupo hanggang sa maging abo. Sa hindi katagalan ay wala nang natira sa aswang na iyon dahil maging ang abo ay sumama sa hangin noong umihip ito ng malakas. Dali-dali akong nilapitan ng babae. Tinanong ko siya kung ayos lang ba siya. At ramdam ko ang kaba sa kanyang mga mata habang nakatitig siya sa akin. Sinabi niya na ayos lang siya at nagpapasalamat ng marami sa pagtulong ko. Ramdam ko ang gaan sa dibdib ko sa mga salitang iyon. Natuwa ako dahil alam kong nakatulong ako, lalo na sa isang biktima ng aswang na maaaring malagay sa panganib kung hindi ako dumating. Pagkatapos ay sinabi niyang kung hindi ako dumating baka nakain na raw talaga siya ng aswang at isa na rin siya sa mga bangkay na kumakalat ngayon sa paligid. Napailing ako at dali-dali kong sinabi na huwag niya na lang iyong isipin. Ang mahalaga ay ligtas na siya ngayon at wala nang dapat ikatakot. Huminga siya ng malalim at inamin na hindi talaga siya naniniwala sa aswang dati kung hindi pa siya naging biktima. Tinignan niya ako at tinanong kung maaari niyang malaman ang pangalan ko. Tahimik akong ngumiti sa kanyang tanong at sumagot na tawagin na lamang niya akong Idang. Ngunit may pakiusap na huwag niyang ipagsasabi kahit kanino ang aking pagkakakilanlan. Napatingin ako sa kanya at nagtanong kung bakit pa siya nasa labas ng ganitong oras ng gabi. Ikinuwento niya na nagtitinda siya sa palengke at gabi na nang magsara sila. Nang pauwi na siya, wala siyang masakyan, kaya naglakad na lamang siya papauwi. Habang naglalakad, hindi niya inaasahan na makakasalubong siya ng isang aswang. Sa simula, inakala niyang tao lamang ito at balak siyang pagnakawan. Ngunit nang magpalit ang nilalang ng anyo at naging isang balbuning aswang, dali-dali na siyang tumakbo sa isang iskinita. Mabuti na lamang at naroon ako at iniligtas siya. Sinabi niyang utang niya sa akin ang kanyang buhay. Sinabi ko sa kanya na wala siyang utang sa akin dahil tungkulin kong iligtas ang mga biktima ng aswang at iba pang nangangailangan ng tulong ko. Kaya kailangan ko na umalis sa lugar na iyon. Muli siyang nagpasalamat sa akin at sinabing uuwi na rin siya. Umalis na ako noon, ngunit hindi ko pa rin siya iniwanan ng tingin. Palihim ko pa rin siyang sinundan. Hindi ako tumigil sa pagsunod hanggang sa makasiguro akong ligtas na siya. Alam kong masasayang ang lahat ng aking pagsisikap na iligtas siya kung mabibiktima lang siya uli ng aswang at mauuwi lamang sa kamatayan ang aking pinagpaguran. Nang makauwi na ang babae, umuwi na rin ako sa bahay namin. Wala na ako nakasalubong na aswang at wala na rin ako naririnig na sigaw habang papauwi. Kaya naman, dumiretso na ako sa bahay at nahiga na lamang. Habang nakahiga, paulit-ulit kong inisip ang mga nangyari. Ramdam ko ang pagdududa sa aking sarili bilang isang tagapagligtas dahil pakiramdam ko kulang na kulang pa ako sa kakayahan, lalo na sa nangyari kanina na hindi ko nga matamaan ng aswang kahit na binigyan ako ng lakas at bilis ng Infinito de Diyos. Sa aking isipan, tila ba nasasayang lang ang lahat ng aking pag-iinsayo at kapangyarihan na ipinagkaloob sa akin. Pakiramdam ko ay hindi ako karapat-dapat na magmay-ari nito. Naisip ko rin, paano kung hindi ko suot ang Infinito de Diyos kanina? Malamang natalo na agad ako ng aswang at mas lalo lamang napahamak ang babaeng nililigtas ko. Kahit suot ko pa iyon, paano na lang din kung hindi umepekto ang pambulag? Mapapagod lang ako at matatalo pa rin ang aswang. Maraming bumabagabag sa aking isipan ng gabing iyon
At dahil sa mga pangyayaring iyon, nahirapan akong makatulog at patuloy ang pag-ikot ng mga tanong at pangamba sa aking isipan. Madaling araw na nang makatulog ako at sa panaginip ko, muli kong nakita ang matanda. Sa panaginip, napapaligiran kami ng ulap at napakaputi ng paligid. Hawak ko noon ang Infinito de Dios at ang Magicus Metallum. Agad kong nilapitan ang matanda at sinabi na isasauli ko na sa kanya ang mga ito. Tinanong niya ako kung bakit ko isasauli ang mga iyon. Ipinaliwanag ko na hindi ako nararapat na magmay-ari noon, kaya isusuli ko na lang upang makahanap siya ng mas may kakayahan kaysa sa akin. Ngumiti siya at sinabi na may dahilan raw lahat ng bagay at may dahilan din kung bakit ako ang napili niyang pagbigyan ng mga iyon. At mas lalong may dahilan kung bakit nangyari iyong kanina. Nagtaka ako at hiniling na ipaliwanag niya kung ano ang mga dahilan na iyon. Sinabi niya na ibinigay niya sa akin ang mga iyon dahil may nakikita siyang kakaiba sa aking katangian. May mabuti akong puso kahit minsan ay may pagkapilya raw ako. Napaisip ako sa sinabi niya at nagtaka kung bakit nasabi niya may pagkapilya ako. Sinabi niya na tama ang iniisip ko at alam niya na kinuhanan ko ng pera ang lalaking nagtangka sa akin. Lahat ng iyon ay alam niya raw. Nagulat ako at nagtaka kung paano niya iyon nalaman. Sinabi niya na palagi niya ako binabantayan at siya ang gabay ko. Palagi siyang nasa tabi ko anumang oras. Napangiti ako sa kanyang sagot at nagtaka kung binabantayan niya rin ba ako habang naliligo o nagbabanyo. Tumawa siya at sinabing pilya nga raw ako. Ngunit huwag daw akong mag-alala dahil hindi niya na inaalam ang mga iyon at hindi literal ang mga sinasabi niya. Tinanong ko rin kung maaari niyang ipaliwanag ang dahilan kung bakit nangyari ang kanina. Sinabi niya na iyon ang bagay na dapat kong malaman at kapag nalaman ko iyon, madaragdagan ang aking kapangyarihan at mas lalakas pa ako. Nagulat ako at tinanong ko kung paano ko iyon malalaman. Ngumiti siya at pinayuhan akong buksan ang aking isipan at tuklasin ang aking sarili. Dahil nasa akin lang naman din daw ang sagot. Pagkatapos niya iyong sabihin, naglaho na siya at sa sumunod na sandali, ginigising na ako ng aking nanay. Muli akong tinatalakan ni nanay at sinasabing gumising na. Dahil marami pa kaming gagawin. Medyo mahapdi pa noon ang aking mga mata dahil sa puyat. Pero pinilit ko pa rin bumangon upang tulungan siya sa mga gawaing bahay. Sinabi niya na bilisan ko at mag-almusal na dahil maglalaba siya ngayon. Ako na raw ang bahala sa mga gawaing bahay. Pagkatapos noon ay umalis na siya. Nagtimpla ako ng kape at kumuha ng tinapay sa lamesa. Habang kumakain ay iniisip ko kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng mga sinabi ng matanda sa panaginip ko. Sinasabi niyang nasa loob ko ang sagot. Papaano ko iyon hahanapin? Papasok ba ako sa sarili ko? Ay, naiinis ako dahil sobrang lalim ng mga sinabi niya. Ayoko talaga ng mga ganoon ang pinag-iisip pa ako. Pakiramdam ko tuloy ay parang pinaglalaruan niya lang ako. Bakit hindi niya nalang sabihin ng diretsahan? Bakit ako pa ang kailangan maghanap? Habang kumakain ay iniisip ko rin kung ano talaga ang ibig sabihin ng dahilan ng nangyari kagabi at wala talaga akong maisip. Kaya ginawa ko na lang ang mga gawaing bahay upang makatulong at magkasilbi rin ako. Wala naman kasing mangyayari kung tutunganga lang ako maghapon. Habang nagwawalis ako sa bakuran namin, ay nakita ko ang tatlo naming kapitbahay na nag-uusap. Nakatingin silang tatlo sa akin at nagbubulungan. Hinayaan ko lang sila at nagpatuloy sa pagwawalis. Narinig kong bumulong si Aling Lita at tila ba may isang babaeng tinutukoy. Ayon sa kanya, akala raw niya ay napakatinong babae iyon.
pero may tinatago rin pala. Pagkatapos ay sumang-ayon naman si Aling Mirna at sinabing uuwi raw ng madaling araw na parang walang nangyari at sa bintana pa talaga dumadaan para hindi mahalata. Pagkatapos ay si Aling Elsa naman ang narinig ko at sinabing kung sino pa raw ang tatahitahimik, sila pa raw pala ang malandi. Kawawa raw ang nanay dahil napupudpud ang kamay sa kakalaba, pero yung anak daw ay tumatakas sa gabi upang makipagkita sa kung kani-kaninong lalaki. Napaisip ako noon, ako kaya ang pinag-uusapan nila? Paano nila nalaman na madaling araw akong nakauwi? At paano nila agad nagawa ng kwento ang mga nangyari? At higit sa lahat, paano ko sila naririnig? Mahina naman ang kanilang mga boses at may kalayuan sila mula sa akin. Bisa rin ba ito ng medalyon? Dahil sa mga narinig ko, gusto kong sugurin sila dahil mali ang pinag-uusapan nila tungkol sa akin. Ngunit ayokong mapasama, lalo na at ang alam nila ay hindi ko sila naririnig. Higit sa lahat, ayokong makarating pa ito kay nanay dahil tiyak na magagalit siya. Nagpatuloy na lang ako sa pagwawalis at hindi na lang sila pinansin. Habang nagwawalis ay hindi ko napansing nilapitan na pala ako ni Aling Lita. Tinanong niya kung saan ako nanggaling kagabi dahil inumaga raw ako. Hindi ako sumagot at tinignan ko lang siya ng masama, habang siya naman ay nakatawa lang na para bang inaasar ako. Tinanong niya ako kung kanino ako nakipagkita at kung nakailan raw ba kami. Pagkatapos ay nagtawanan silang tatlo ng mga kasamahan niya. Sinagot ko siya at sinabing wala akong nobyo. Pagkatapos sinabihan ko na wala siyang karapatang manghimasok sa buhay ko dahil unang-una hindi ko naman siya kaano-ano. Sinabihan niya akong bastos at walang mudo. Pagkatapos ay sinabi niya pang nakita niya raw ako kaninang madaling araw na umakyat sa aming bintana. Tinanong pa niya ako kung gawain daw ba iyon ng isang matinong babae. Hindi ako nag-atubiling sumagot at ipinagtanggol ang sarili ko. Sinabi kong hindi ako bastos at lalong hindi ako walang modo. Sumasagot lang ako kasi tinatanong niya ako. At para sabihin ko sa kanya, hindi niya ako nakitang umuwi at nag-iimbento lang siya ng kwento. Palibhasa ang papangit ng mga anak niya na nagmana sa kanya, kaya ginagawa niya ako ng kwento kasi maganda ako. Nagulat siya sa aking sinabi. Pagkatapos ay pinaparatangan ko raw siya na sinungaling at gumagawa ng kwento. Sumagot ako na totoo naman iyon dahil kilala siyang tsismosa sa lugar namin. Sinabihan niya akong mag-ingat sa aking pananalita. Bata pa raw ako ay napakabastos ko na. Iyon daw ba ang natutunan ko sa mga kasama kong pokpok? Hindi na raw ako nahiya. Nagpapakapagod ang nanay ko sa paglalabada, habang ako naman ay nagiging isang delinkwente. Sumusobra ka na! Sigaw ko noon at sinambunutan ko siya ng walang humpay. Nadala na ako ng emosyon ko, pero ganun talaga ang totoo. Sumusobra na talaga siya. Pinaranas ko sa kanya na hindi ako dapat apihin dahil isa rin akong batang tondo at lalong hindi niya pwedeng banggitin ang nanay ko sa usapan namin. Ipinaramdam ko sa kanya ang lahat ng sakit upang hindi na niya ako muling hamakin at sana naman magtanda na siya sa ginawa ko. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 2. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.